property ngayon dito sa bayan po ng Talugtog. May dalawang fish pan, may nasasaka, may mga palay, may power line. Meron na rin napakaganda po itong agricultural land, itong property ni Papa Silly po sa inyo ngayon. Dalawang fish pan, may taniman ng palay, may mga mangga, tapos may mga burol-burol. Ayan. So, andito tayo ngayon sa pinakadulo. 10.4 nga po ang area nito. Titled property, mga ma'am sir. So, andito tayo sa part na burol. Ayan, burol. So, may burol pa dyan. Tapos, ang frontage nito, mga ma'am sir, so, nasa 250 to 300 meters. Nabiyak po yung kalsada. Ay, nabiyak po yung property ng kalsada. Ayan, hanggang dun yung ating sasakyan natin yung umpisa ng property. Pag ganun doon. So doon mamaya pupuntahan din natin, pero pababa tayo dyan, may daanan po dyan papunta doon sa may mga mango trees niya. So ano daw, 25 to 30 mango ang tanim daw ni tatay dito. So itong property, the best po ang pag-alagaan ng mga hayop, the best po ang pagtaniman ng mga kalabasa, gulay, tapos may isang hektaryang palayan na nasasaka. Tapos pag mga hype naman, may painuman na tayo dyan, dalawang fish pan, isa dyan saka isa dito. Ito mga ma'am sir, baka magustuhan nyo po, napakagandang property. Yun lang, tabi natin dito, may poultry tayo dito nakatabi. So pero sa mga gusto po ng mga mag-aalaga ng hype, mga baka, kambing, pwede dito. Tapos may mga magtanim tayo ng mga kalamansi, mga fruit bearing trees, pwedeng i-develop tong property na to. So pag ayaw nyo po ng poultry, hindi po para sa inyo to mga ma'am sir, pero kung okay lang, napakaganda nito. Ay, mga melina po yung nakatanim dyan, tapos may mga melina pa doon. Silip ko lang po yung sa likod, kahit sa drone makikita nyo, pero papasilip ko rin din dito sa land area, land view nya dito. Talugtog po from town proper. Panggaling po kayo Manila, hindi na po maaabutan yung town proper. Siguro from provincial road, ito malapit lang, mga sabihin na nating 5 to 7 minutes yung provincial papuntang Pangasinan to Nueva Ecija, yung Umingan to Talugtog Road. Tapos from San Jose, Lupao, provincial po yun, papuntang Gimba, papuntang Manila, siguro nasa 10 minutes ang drive papunta rito. From Manila to 3 hours. Ito maganda yung pagka-slope niya, hindi siya yung matirik. Tapos may mga fruit bearing na iba. Pero karamihan mangga, tas kawayan. Ito yung mga melina po nila. Silip ko lang po dito sa likod. Tapos punta po tayo dun sa may caretaker. So anytime naman pwede nating makausap yung seller po nito, mga mamsi. Ito, turod, burol. Ayan pa, burol dito. Ayan, kasama daw po yan sabi ni Cap, ganyan. Yung fish pan din na po kasama, pang ganito lang. Ayan, tapos punta tayo dun. Mamaya papasilip ko rin banda ron para makita nyo. Tara po sa may caretaker. By the way, ito po yung kalsada. Ang boundary natin dito, yung bakod po ng poultry. Kasi dati may-ari, yung may-ari dito, kanya rin yan. So yan ang boundary natin, papasok doon. Pag ganun na rin po doon. Ito yung kalsada natin. Opo. Tapos dito naman yung pag ganun yung kalsada rin natin doon, mga 250 to 300 meters yung kanya pong frontage nito. Rough road, siguro nasa lang 500 meters, hindi siya aabot ng 1 kilometro yung rough road nito, pero matigas po. Matigas siya. Hindi po siya
dito na po tayo dumaan para mas malilim. Ayun po yung mga mahugani natin, may mga ipil, pwede yan pagkain ng kambing. Tapos may mga wild berries, pagkain po ng mga ibon yan. May mga bulig tayo, silag sa Ilocano. Ito po, malapit lang po sa cemented road. Tapos samahan nyo po ko, ma'am sir, medyo mahaba-haba to para may pakita ko po sa inyo lahat. Ayan, may mountain view din pala tayo. Mountain view, Humingan yan pala sir, ma'am sir. Ayan. Ito po sa ano, pag galing kayo ng dulo, right side natin. Pero pag galing kayo ng bayan, left side to. Oh, ganda po ng pagka-slope. Pwede siyang ano, kung magkaroon kayo ng ano, yung ATV na motor. Ayan, araw-araw pwede dito. Ayan po yung view dito. So kung dito ka papatay ng bahay, yun, medyo malayo din naman sa poultry. Pwede din doon. O ituloy nyo dong ganda doon yung bahay po ng caretaker, ang ganda. Ayan, may natatamnan siyang palay dyan. Pwedeng gawing fish pan ulit dyan, narangan na lang po doon. Ito, nakikidaan lang po yung mga nasa likod. Ayan po yung mga burol niya. Oh, ganda po no. Tapos yung mga eucalyptus na yan, daanan natin din. Ito po yung left side pag galing kayo ng bayan. Ito yung makikita yung view. Ayan no. Ayun no. Punta naman tayo sa kanan. Mas maganda na naman. May taniman sila ng gulay. May taniman sila ng may fruit bearing, may fish pan pa. Opo. Dito maganda gawing fish pan yun. Pero okay na po pagka rice land kasi may pagkukunan tayo ng ano, ng bigas. Ayan, alas 11 na pala. Medyo mainit. Wala tayong dalang jacket. Ay, ito po oh. Ito naman yung right side ng property pag galing kayong bayan. May taniman ng palay. Ayan, taniman po ng palay, tapos gulay po yun, sili. Dito na yung fish pan, napakaluwang. Ang ganda po, tapos nandun yung mga mangga. Nandun na rin yung caretaker natin. Ayan, pwede po sa slope, pwede siya sa bahay doon. Pero ang ganda doon. Tingnan natin. Tara, pasukin po natin, ma'am sir. Tiyaga lang po na panoorin tong vlog natin. Magustuhan nyo. So ang sabi ni tatay, madami-dami daw na mimili natin. Tapos dito medyo ano siya, pababa siya. Pero magandang taniman yan ng ano, rengkate. Hanggang doon yung property po natin. Tignan na natin bago tayo pumasok sa loob para doon na tayo mag-end mga ma'am sir. Yung kalsada, mahaba-haba po. Pwede din kayo magpatayo ng bahay dito. Lilinisin lang para medyo malayo sa ano. Kasi dito na po yung bungad ng property. Ano po? Itong property may mga ano, may pwedeng balik kasi pwede kang magtanim ng palay, gulay. Ma-improve dito, ang ganda rin po. Taniman ng kalamansi, mga kukwa. Ito yung mga mahugani po. Oh. Tapos ito, kugon. Pwede pong ano yan, ibenta. O kaya gawin pong bahay ng ano, ng kambing, manok, baka, para hindi na po tayo bumili ng yero. Ayan, dito binibili yan, isang big case 40 per ano, tali. Ito, right side. Ayan, makikita nyo yung view rin dito. Apo. Ayan, kasi nakabakod na po dito. Oh. So hindi na rin mawawala pag triniping natin to. Ito yung malalaki ng mahogany.
hanggang doon. Tapos lumikyo po ng gano'n, no? Tapos gano'n. Makikita nyo po sa drone may bakod dyan. Sisip natin sa ating aerial view. Ito po. Tara po sa may bahay ng caretaker. Mukhang maganda doon. Pawis po ako ah. Tingnan natin kung may natin dito. May daanan tayo. Madaming milina. Tapos tingnan natin yung mga mangga nila doon. Doon na lang po ako lumakad. Medyo masukal. Tara po doon sa loob doon. So ito po yung dinadaanan po ng ating caretaker, yung barangay road. Ito yung ginawa niyang daan papunta sa kanyang kubo. So wala naman tayong problema sa caretaker. Sila nga din po yung ating kasama na nagsabi din na ibebenta na daw po ng seller to. So clear tayo sa caretaker kasi siya naman daw po ang bahala dyan, yung seller natin. Ang kagandahan nito, may mga harang po yung sakaling mag-harvest po yan. May harang po yung hangin sa mga puno. Tapos magdagdag pa tayo ng mga puno. So yun, maharang po yung pag may amoy po. Ito yung fish pan. Luwang po hanggang dun. Tapos may mga gulay po yung tanim na yan. Ganda po ng pagkaburol dito. Tapos dito sa right side naman, tingnan nyo po, papakita ko yung inaani po nilang ayan, inaani nila yan. Gagawin nilang ganon yung ulo ng kanilang kubo. Yan, kugon po yan. So pwede pong magamit kapag gawa ng kubo natin. Ang lalaki pa ng damortis. Ito naman yung palay. Palay po yan. Paikot. May palay pa po doon. May isda pa po to. Ayun, ganda. Ganda. Dito naman yung right side pagpasok ka ng pagpasok ka ng property ni yung sa ayan po yung sinasabi ko, burol dito. Ang ganda nung pwesto nila. Tanaw nila lang kung may tao doon, tanaw nila kasi dito yung burol. Ayun. Ito yung ginawa nila. Yung kanilang yung inaanin nila doon gaganyan. Hindi makapasok ang tubig. Ayan po, lalaki. Mga milina nandun po. Tapos mga kawayan. Tara po doon. Ito yung mga mangga nila. Malilit pa. Tapos may mga malalaking mangga na rin. Uy, may bunga to. Masatamis ka kaya? Matikman natin. Matamis. Maya kuha tayo. Ayan po, maganda rin yung kanilang palay. Laking na putol. Tamarin. Oh. Sayang, century na putol. Baka may ginto dyan sa loob ah. Ayan, dito po tayo sa side. Mga palayan. Ang ganda po dito sa may right side din. Kita nyo, may bakod siya. Ito yung palayan niya. Ayan po. Dito na rin yung mga mangga. Ayun. Burol pa din doon. Boundary doon.
Mas maganda ata tayo doon. Tingnan natin. Ito yung rice land mga ma'am sir. Isang hektarya. Balik po tayo doon. Ayun po, dito tayo ulit sa gitna. Ito yung mga melina po. Kasama po yan. Tapos mga mangga. Ayun, tamarind. Karamihan melina. Taka mangga. Ayun. May nakasabay tayong agent. May bayar din daw sila. Paunahan na lang po. Kaya magustuhan nyo to, tawag na kayo agad. Fixed price tayo. Lalagay ko agad. Kayo na lang tumawad. Kung ano ang price nila seller, bigay ko agad. Mga ma'am sir. Di tayo, para sakaling tayo makabenta. Yan yung likod, puro rice land. Meron na rin duhat. Opo. Ganda dito. Ito tinatablan talaga ng gulay to. Kasi malinis pa siya eh. Medyo na lang kasi hindi tinamnan. Lumagpas yung ating property doon sa may mangga. Hanggang doon. Check natin sa ating aerial view mga mams eh. Kausapin ko yung seller nito. Magkano talaga yung pinaka-fix nila. May bayog din tayo. Ito yung mga mangga. So okay yung pwesto ng bahay ng caretaker. Pwede na tayo magdagdag ng mga fruit bearing. Para mas mas maharang yung hangin galing po sa poultry. Ayan, so far kompleto naman po ito. May taniman ng palay, gulay, may mga puno ng Gimelina, pwedeng magtanim ng kalamansi, mga fruit bearing trees dito. Wala pang baha po dito sa lugar na to, mataas po ito dito sa bayan ng Talugtog. Agricultural land, farm lot, pasture land, kompleto. Residential, pwede din kasi along barangay road siya. So yun, tawagan nyo po ako agad mga ma'am sir. Medyo hiningal tayo. Ayan, may pinagkunan sila ng kuryente ma'am sir. Poste ng kuryente to, pag ganun dun sa kubo doon. Ayun, tawagan nyo po ako agad mga ma'am sir. Yung price lagay ko po sa description. Usapin ko agad para lagay ko yung fix nito. Kayo na lang po tumawag sa akin. Basta magkaroon po ang mga agent na nagtiwala din sa atin na i-vlog tong property na to. So pasilip ko lang dito sa may harap. Ayan, papasilip ko sa inyo may ayan, pwedeng tamnan ng mga palay yan. Galing po tayo doon umpisa. Burol din po yan. Ayan. So pakisilip po yung description box ko. Nandun po yung price. Nandun po kung anong sagot ng seller natin. Thank you po. Sana magustuhan nyo to. 8.4 hectares. Talugtog, Pangasinan. Nueva Ecija. Thank you po. God bless sa ating lahat.